sign. Nandito si Mami Ray, makisaya at makipagkwentuhan. Kaya tara na, tara na, makinood at makisaya, makipagkwentuhan na tayo kay Mami Ray, kay Mami Ray, kay Mami Ray. Makinood at makisaya, makipagkwentuhan na tayo kay Mami Ray, kay Mami Ray, kay Mami Ray. Hi, magandang gabi po sa inyong lahat. And it's a Monday again. And sorry, we're late. And we're happy now that we're on air and we're live tonight. And magandang gabi po sa inyong lahat. I know this is on Easter Monday after ng ating Easter Sunday ng pagkabuhay. At magiging masaya po ang ating chikahan for tonight. Our special guest is author, a content creator, critic, and showbiz enthusiast siya. Please welcome my special guest, Vito Santos. Hi, everyone. Hi, anak. Magandang gabi. Grabe naman yung introduction. Magandang gabi, diba? Kamusta? Ayun, ayos naman. Happy tayo sa life kahit marami nangyayari. Yes. Lagi lang natin sinasabi na kahit may mga pagsubok or mga pinagdadaanan, always smile lang, gano'n. Exactly, oo. So, ito, magkakamustahan tayong dalawa. Sabi mo nga, you're okay, you're fine. Tiga saan ka ba nga talaga, Vito? Wala talaga kami specific na tirahan, pero if I can remember correctly, nung bata ako, nakatira kami sa Cubao. Yeah, sa Crystal Verde. Yun talaga yung bahay namin before I was born. Then lumipat kami ng Antipolo. Tapos when my father died, naging Manila na kami. So Manila boy na kami na. Manila boy na ako noon. So wala ka talagang province? Yeah, wala. Meron po yung parents ko, si Mama is Davao, pero hindi naman po ako nakapunta dun or never nakapunta. So dito ka talaga lumaki sa Manila? Yeah, Manila na po talaga ako lumaki. Pero nung elementary ka ba, naranasan mo maglaro sa labas ng bahay? Like kasi yung mga children now natin ngayon, mga bata natin ngayong panahon na to, they're not used of playing outside eh. Ikaw ba naranasan mo yung larong Pinoy na maglaro sa labas? Paano ba ang buhay nung kabataan mo, ikaw? Ako, masabi ko naman, yes, na-experience ko siya. Lalo, specifically, hindi ko na masyadong maalala, pero nung sa Antipolo, doon ako nagkaroon ng mga maraming kaibigan nung doon pa kami nakatira. Kasi doon mostly yung childhood ko hanggang sa mag-elementary ako. Oh, so doon ka nag-elementary. Saan ka naman nag-high school? Elementary hanggang grade 3. Kasi when my father passed away, I was grade 3. I think so. Grade 3 up until college dito na sa Manila. Okay. Pangilan ka sa family? I'm bunso po, pangatlo. So ilan kayo sa... tatlo kayo sa family. So ikaw yung bunso. So hindi naman spoiled ang pagiging bunso. Medyo po. Alam mo, mga bunso, lahat ng mga kailangan, di ba? Ganun ba yun? Pero hindi naman super spoiled. Nandun naman tayo sa mid, di ba? Okay. So tapos nag-high school ka dito na sa Manila. Yes, dito na sa Manila. Okay naman ang high school life. Yes, okay naman po siya. Lalo na dito sa Manila. Kasi dito ako high school. Maraming mga nakilalang friends, gano'n. Pero, ako siguro akin lang to. Natanong mo po kasing high school, diba? Parang, for me, pag sinasabi nila, diba, mas maraming memories pag high school. Ako siguro, mas marami sa college. Baliktad ako eh. So mas na-enjoy mo ang college life. Speaking of college, saan ka nag-college? Yeah, sa RTU, Rizal Technological University, Pasig Campus. Kasi may main campus sa Boni. So, ako sa Pasig. So, Pasig. Tapos that time, saan kayo nakatira? Yeah, dito sa Pateros na kami. Sa Pateros na. So, parang medyo malapit pa. Mas malapit siya kaysa doon sa main. So, parang
jeep and tricycle lang pala. Okay. So, mas nagustuhan mo ang college. Yeah. Ano ang course mo nung college? Psychology. Okay, psychology. Parang ang layo kung nasaan ka Oo, ngayon, di ba? oo, Di ba? Kung totoo. ng psych. Pero, nakagraduate ka ba before or after pandemic? During pandemic. During So, kami yung pandemic. pandemic babies na hindi nakaranas ng graduation, na virtual lang, gano'n. Kami yung talagang, yung pag-graduate na, tapos biglang nag-announce ng ganito nga, ECQ or and all. Okay. So, yun. Kasi yung pandemic days natin, ano yan what you call that, yung 2019 tapos Yeah. naging 2019, di ba? 2019 to 2020 yan. Oo. So, tapos parang, nag-ano siya ng May ba? Hindi, March. So, tapos hindi nyo na naranasan. ECQ, like So, that. ECQ na. Okay. So, during the pandemic, what makes you busy? Ako naging busy ako. Amin ko na kung paano naging busy sa mga BL, sa mga boys love story. Kasi Okay. doon Doon nag-usog. yung ano, diba? Tapos lahat tayo naka-gadget lang, naka-cellphone. So, ayun, nanonood ako ng mga series. Tapos pinaka naging paborito ko is yung Game Boys. Okay. Yeah, shoutout sa Idea First. Yeah. Yung Game Boys, doon ko rin nakilala sila Mami Ray and all the community. So, dun sa pandemic, dahil sabi mo nga, during the pandemic, dun ka nanood ng mga BL series. Yeah. Dun ba nag-start yung parang nagustuhan mo maging critic ng showbiz at saka ng mga movies, mga series or ano? Doon nag-start ba? Paano? Actually, parang, pwedeng, mostly doon siya nag-start, pero, mas ano kasi, parang nung pandemic, ini-enjoy ko lang kasi yung panonood nun. So, hindi ko Okay. pa siya naiisip. So, may mga ginagawa akong mga reaction video, ganyan, with Mm-mm. my friends, and Mm-mm. kayo nung Mm-mm. nanonood the movie. Mm-mm. Pero hindi talaga pa siya yung nakikita kong path na gusto kong gawin. So hindi pa talaga yun yung path. Hindi pa talaga yon. So, nung during pandemic, ano talaga yung, kasi sabi mo nga, graduate ka di ba? Ano ba talaga yung first plan? Bakit nag-psychology? Ayan. So, going back muna Going sa back kwento muna niya. tayo dyan. Kasi parang, nalito from totoo. psychology, and then akala ko dahil, because of the pandemic, yun na yung naging gusto mong Tama. path to be, sabi mo nga no. No. So, ano ba talaga yung first plan? Bakit nag-psychology? So, yun. Nung papasok na kasi ako ng college, parang ano kasi, ako kasi yung parang sobrang batang nag-aral. Okay. Parang 6 years old or 5 ago ata, nasa grade school na ako, grade 1. Okay. So, ayun ako. Sige, go. Ayan. Yun. So, nung ka-college na ako, hindi ko pa rin talaga alam yung gusto kong puntahan na path. Pero sabi ko, gusto ko sana is nasa gantong medium. Media, ganyan. Kasi Yeah. yung ate ko communication. Okay. Madaldal ako, yan, ganito. So, magagamit ko siya. Yung time na yun, dapat talaga mag-aaral ako sa University of Makati. And sa University of Makati, sila yung first na panukala nung K-12. At that time, yung K-12, kailangan mo pa mag-aaral ng 2 taon. Yeah. Ganyan. Gusto ko agad na mag-college. Ayoko na i-spend yung 2 years ko sa, Mm-mm. not going bad naman sa K-12. Yeah. Maganda naman yun. Pero ako kasi personally, mas gusto ko mag-college na. So, naghanap kami ibang school. Kasi, sila pa lang yung parang nag-start kasi nung K-12. So, gusto kong manap ng ibang school. Tapos si mama, nahanap yung RTU. Unfortunately, sa RTU daw, walang ganong course. Kasi sabi nila, yun ang sabi-sabi nila, na ano daw, parang arting course lang daw kasi yung mga media, ganyan. Yeah. Grabe naman, di ba? So, naghanap ako ibang course. Tapos, nung nahanap ko ibang course, actually, unang course ko pa sa first sem or first year ko noon is engineering. Ang CP pa. First sem. So, ang lahi-lahi talaga sa field. Tapos, eto yung kwento nun. Kasi nung naghahanap kami ng course, sabi namin, ano na ang gusto mong course dito? Kailangan ata na kasi mag-e-exam. Yes, exactly. Tapos, nakalagay doon, ICT. Sabi namin, ano po to? Tinanong rin na ate ko. Sabi niya, Information Communication Technology. Parang IT lang po yan. Tapos nung pumunta na ako doon, IT daw siya na upgraded pala. So, sobrang layo sa field ko, engineering, yung mga drawing and all. So, nangapa talaga ako. So, memorable yun sa akin. So, hindi ko kinaya. Nakatanggap ako ng mga sobrang babang grades. So, imagine first sem, grabe yung heartbreak ko nun. Pero hindi ko makakalimutan yun. And yun, after noon, second sem, naghanap talaga ako ng course na gusto ko. And
second sem, mag-accountant dapat ako. Kasi isa rin naman yung sa choice ko. Either mag-video or accountancy. Kasi mahilig ako sa math. Ganyan. And dun rin sa time na yon nung naghanap pa ng course na accountancy, wala akong makita or hindi siya available, ganon. Kasi kailangan pa daw pag another year, ganon. Sensitive. So may isang pinaka-bang course, teacher. Ayoko naman, parang hindi ko nakikita yung sarili ko magturo. Sabi ko, parang hirap. So, naghanap ako ibang course. Tapos, yun, nag-end up, nakita ko psychology. Yung psychology, medyo alangan pa ako kasi science. Yes. Pinaka-hate kong subject ang science. Pero, yun, nag-end up ako, nakuha ko siya. Tapos, na-enjoy ko naman pala siya in the long run. Kasi, when you talk about psychology pala, hindi lang siya about science. Parang, nakakatawa kasi you understand people, behavior, paano ka magsalita, ganyan. As a madaldal na ako, tas ang dami kong makipag-communicate, very perfect pala sa akin yung course. So, yun, na-enjoy ko siya hanggang sa, di ko napansin, nakagraduate na ako. Thank God, diba? Thank you naman. Ang daming kwento na po agad ni dito sa atin. Wala, nasa ano pa lang tayo. Oo, nandun pa lang po tayo sa chikahan. first part ng ating kwentuhan. But before we continue our chikahan, I want to say hi to all who are watching. Si Peter, hi, magandang gabi. And then, sabi ni Maria, that's your ate. Go Vitox. Ayan, sabi. Tapos si John, go Vito. John Brown. Thank you for watching. And, nga. Tapos, meron pa dyan si what's the name? Jarik. That's my co-author sa book. Si Jarik. Tapos sabi niya, support natin si Vito. And then, meron na siya mga questions that I will answer all yung mga question nyo kay Vito later part of the program. We will save yung mga ano nyo. And, thank you, Mitch. Hi, Mitch. Hello. Meron pa pala. And please, you can send us stars if you want dahil natuwa kayo sa guest namin. Magandang kwentuhan namin ni Vito ngayon para sa support. And then, just send all your questions sa kanya. I will ask all your question later po. Babalik muna ulit kami sa chikahan namin po ni Vito. So, na-in love ka na sa psychology. So, natapos ka na. And then, during the pandemic, sabi mo nga, hindi mo pa alam kung saan patungo ka. Ang sabi mo din, you just enjoying the mag-review. So, after the pandemic na tayo, doon tayo sa after pandemic. Ano naging plan ni Vito after pandemic? So, So, during pandemic and all, ganyan. So, ang nangyari na, after kong mag-graduate ng college, nag-work na ako. So, pumasok ako sa industry, BPO industry. So, I've been there for almost 5 years ata. Okay. So, yun yung pinaka-journey ko. And hindi ko naman kailangan isa-isahin, pero marami ako napuntang company. And, dun medyo nakuha ko kung ano talagang gusto ko. So, yun yung naging starting point. Kasi, dun nahasa yung pagiging madaldal ko, yung communication skill ko, kasi iba-ibang tao yung nakakausap ko everyday, ganyan. So, nakita ko na pang gantong industry ako. Like, I love to interview people pala and doing content. So, doon na nag-start yun. So, after pandemic, doon na nag-start? Yeah. If you could tell us, ano yung unang-unang ni-review mo or kiniritik mo na movie or series or theater? The first. Na nila. Balikan. Hindi, ang dami eh. Pero ano ba yung pinakaunang-una? Kasi natatanda. Game Boys kasi video yung ginawa ko dun sa Game Boys eh. So hindi pa ako gumagawa ng written nun. So siguro sa written, kung babalikan ko, check ko nga. Pero ba check ko? Sige lang. O, diba? Para accurate lang tayo. Okay. Para na natandaan natin lahat. Sige po. Habang sini-check po ni Vito kung ano yung first na inano niya, I wanna say hi to Miss Christine. Yes, si Miss Christine, I know she's always watching yung podcast nila. Yung mga podcast namin every Wednesday. Maraming salamat for joining me tonight, Miss Christine. And then sabi ni Maria, I would like to ask, okay, mamaya po yung mga questions nyo. Ang dami yung question. Babalikan ko po yan. Isa-isahin po natin yung mga question natin kay Vito. Maraming salamat.
I'm so happy Miss Christine is nandito siya Ay, ngayon thank watching you, my Christine. my live chikahan, Miss Christine. So, ano yung So, yun, unang-una? yung pinakauna ko palang na-review, Under Parallel Skies. Oo. This is Janela and Vin Metongin. Yung dito sila sa Oh. Pilipinas. Okay. Yun. And yun, very perfect 5-star. Yun. So, doon nag-start yon. Mm, Yun yung unang-una mo na parang written critic na yeah, ginawa. written critic. Kasi before sa static to or posting, pero Yeah. before that, gumagawa ko ng video na Yeah. review. Pero when it comes to static posting or written reviews, doon nag-start sa local. And sa international is how to make a millions before grandma dies. Ay, napanood ko yan. Yeah. Napanood ko yan, How to Make a Million Before Grandma Dies. Umiyak ako dyan. Maganda yan. Eto na, anong mas mahirap na i-critic? Yung written or yung mas madali bang mag-video na lang o yung mag-written critic? And then, how you paano mo nasasabi as a critic na, ay, bibigyan ko to ng 5-star, ay, bibigyan ko to ng 4-star. How you do that? Okay. So, for the first question, Mm-mm. yung kung anong mas madali or mahirap, yung written or sa Yeah. video, before, kung sasagutin ko yung tanong, sasabihin ko video. Yeah. Pero now, is written na. Siguro kasi mas doon ako nasanay. Mm. May kwento din yun, pero tsaka ko na ikakwento pag napag-usapan. Okay. Pero, mas nagamay ko na kasi paano yung mag-written. Kasi before, kala ko, puro lang ako salita, ganyan. Yeah. Dun, kasi madaldal nga ako. Pero Mm. nagamay ko na siya kung paano siya sinusulat. Like, nagno-notes ako while nanonood, yung mga parang highlights, tsaka ko siya nagagawa ng full review. So, for me ngayon, mas madali na gumawa ng written reviews. Okay. Yun. So, di ba, nung una kasi you have to, yung nagkikritika, aminin natin, you have to pay the movie para makritik mo, di ba? Yeah. Yeah. Pero now, it's like people already know you, so they invite you na. They Good invite, question, oo. they invite you. Anong struggle nung umpisa? As What do you mean? as a starting critic before, para ka ma-acknowledge ng tao dito sa Yeah. industriya nito. Ano yung naging struggle mo? Actually, ang dami, ang hirap. Like, hindi siya madali pumasok sa ganitong industry. Yeah. Like, lagi kong kinukwento nga. Kasi marami nagtatanong sa akin, paano ako napunta sa ganito? Yeah, paano ka ako ng napunta? mga PR Yeah. and all. And lagi ko lang sinasabi, I started doing written reviews lang na with my own. Like, mahilig kasi talaga ako manood sa Yes. sine. So, I pay on my own account yung tawag ko din. Like, nagbabayad ako. And pinopost ko siya. And by that, lagi ko lang minimension or tinatag yung mga productions like Warner Brothers or Star Cinema and Viva. And by that time, makikita naman nila yung engagement mo. And sila yung magre-reach out sa'yo. Oh. And also connections din. Kasi like me, na sobrang madaldal, ganyan. So, pag pumunta ako sa mga, like nanonood ng movie, may mga nakikilala akong mga PR and mga tao. And sila yung mga naglalapit sa akin. Like, I would like to mention and thank you kay Kuya Mark. Maganda Ba Movies. Si Maganda Ba Movies is super sikat na siya na nagre-review. And naging close ko na siya sa gantong industry. So, siya yung isa sa mga naging milestone paano ako napasok din sa gantong industry. So, hinarap niya ako, in-introduce na gumagawa din ako ng ganyan. So, they know me na as Vitox. Okay. Speaking of Sir Mark is one of our critics before sa aming, Wow. isa sa aming, Maganda Ba Movie. one of our theater show. One of our theater shows, si Sir Mark also did a critic for us. Yan. Thank you, Sir Mark. Speaking of Sir Mark. So, hindi lang movie di ba? Yeah. I nakita ko sa one of your V-Talks, you do theater din. Nagre-review ka din sa theater. Yes. Diba? Nagre-review. Recently Recently lang. So, it started last year, December. Ako Oh. nag-start ng theater. Tiny Beautiful Things yung pinakauna kong under. Production nila. Pakapagalitan. Okay, sige. Basta Tiny Beautiful Things. Yan. Okay. Sandbox Collective. Yan. Sa Sandbox. Okay. So, kung ipapa-compare ko sa'yo, anong mas madaling i-review? Movie o theater? Theater. Ay, madali? Madali ba? Mas madali o mas mahirap? Sige. Sa madali, movie. Siguro Okay. kasi ang tagal ko nang ginagawa. And sanay na ako. Oo. Theater ang mahirap. Kasi, ang daming nangyayari sa theater. Like, live yung nakikita mong tao, the sounds and everything. So, ang hirap nang i-judge or critic.
Kasi alam mo yung pagod na pinaghirapan nila gawin yun. Well, sa movie din naman, the production itself. Pero dito kasi kita mo lahat live, even the background, yung mga staff, nakikita mo lahat. So, paano mo siya i-review ng like as it is? So, yun. So, along the way naman na nakuha ko na yung written paano siya gawin. So, it's like the movie din naman, pero dito mas, kailangan mo lang mas maging visible sa lahat ng details. Oo, Kasi especially the important story, The lighting, the ganyan, sounds, everything. the costume, and everything. Dami kasi na kailangan tignan. Diyan ba sa pagkikritik mo? Kasi lahat ng kinikritik mo naman, you give 5-star eh. Yung iba, may 4-star. Meron, misa mas mababa pa sa 4-star. Meron pang mas baba. How honest are you in giving critics with yung sa mga nire-review? How honest are you? Ako, I would say, I'm super honest. Like, babalikan ko na din yung question kanina na parang nahap ata. Yung, diba ngayon kasi, before kasi on my own account. So, ngayon kinukuha na nila ako or ini-invite na nila ako sa kanilang screening. So, ahead of the Philippine premiere, napapanood namin yung movie. Yeah. So, yeah. Or sometimes, there's a honorarium like that. So, sa ganon, kahit ini-invite nila kami, ako, as a reviewer, yes, mabait ako sa kanila and all, pero I will judge the movie by its full production. So, kahit, yun nga, in-invite nila ako doon sa screening or sobrang ganda, I will still give it a lower score or yun. Pero, I make sure naman na kapag nagkikritik ako, like nagbigay ako ng 0 or 1, nilalayout ko din muna yung maganda sa pangit, gano'n. Yun. So, hindi naman nagagalit sa'yo yung prod, like you gave this a kind of score sa kanila? Or dahil nagbigay ka ng mababa sa kanila, do you think, na-invite ka ba ulit o dinedma ka na sa susunod? Thankfully, hindi ko naman ako na, like, pag nagbigay ako ng score sa kanila ng mababa, ini-invite pa rin naman nila ako. Oh. Yeah, they still get me naman. So that's nice. Kasi lang din naman na makagawa sila ng pangit. Mostly international magaganda eh. So, Filipinos din naman, ganyan. Pero, yung sometimes talaga, wala, ganyan. So, yeah. Like, kunwari, bigay ba ako example? Sige lang. Meron isang movie, like, I was invited sa Pakil lata yung name. Pakil, yeah. Maganda sana yung premise and all, pero hindi ko talaga niya nakuha yung attention ko. Kahit in-invite nila ako doon, yun, ang score ko doon is 1 out of 5. Even sa mga festivals. Kasi festivals, yung last time na lang, kay Sir Chris, yung Pure Gold Film Festival, doon marami akong, sa short films na set doon, may mga nabigyan ako ng 0. Tapos sa full length, may nabigyan ako ng 1 and, walang 0, pero 1 and 2. So yun, I give, kahit galing sa kanila yung like media partner kami doon, I will give it an honest review. Kasi for me, kapag hindi ka nagbigay ng honest review dyan, consider me as you're a public figure na rin eh. So, kahit hindi pa ako sobrang sikat, may mga taong nagbabasa ng review ko. So, kapag sinabi ko maganda siya, syempre maniniwala sila, magpipay sila ng ticket. So, babalik sa akin yun, gano'n. So, yun nga, nasabi mo nga nung festival, gaano kahirap, like, meron di ba yung sa Pure Gold, tapos yung Film Fest, are you talagang as a critic, you have to watch everything? O mamimili ka na lang? Hindi po sila, sa akin sa perspective ko naman, hindi naman nila kami nire-require, like, panoorin mo lahat yan, gano'n. So, it's still your own thing. Kasi may iba namang media doon na hindi pinapanood. Pero for me kasi, it's our job eh. Kaya kayo in-invite doon para ma-help ma-promote. So, naglalaan lalo na kapag festival, kailangan mo talaga siyang bigyan ng time. Like, bibigyan mo siya ng schedule for that everyday. Na ito yung papanoorin mo, ganyan. Hindi pwedeng pupunta ka lang basta-basta gano'n para maayos. How you prepare yourself? Kasi hindi ganun po kadali Hindi po kadali yung everyday you have to go to a cinema and then watch. You have to go to a theater and watch. So you have to be physically, mentally prepared. How you prepare yourself? Siguro ako importante yung mahabang tulog. Like 6 to 8 hours of sleep. So I make sure na kaya din ako schedule para alam ko ano oras ako gising at yung pupunta. And also, inaalis ko yung sarili ko sa mga napanood ko na iba para hindi ko siya pag-compare. Parang papanoorin ko yung isang, kasi usually sunod-sunod lalo pag kasi festival. So, after mong mapanood to, kahit sobra pa yung emotion mo, ilayo mo na agad yung sarili mo. Tapos the next one na agad.
Kasi mahirap pag ando ka pa din sa ganong movie, lalo na sobrang ganda, may papanorin kang next. So, parang di ka makaka-focus. Yun nga, so, parang in a day, like for a festival, you just watch like 2 movies or 3 movies. Minsan 4. Maximum of 4, ganun. Maximum of 4. Oo. Hindi ka ba dumating Depende. hindi ka ba dumating doon sa puntong yun na hindi, kasi di ba, as a critic, hindi naman po sila yung sumusunod doon sa crowd eh. Hindi doon sa crowd. Kasi usually ang crowd because of the fans, not because of the story. Di ba ganun naman yun? I agree. So, hindi kayo sumusunod dun sa crowd na sinabi nila, ay kaya to nanalo because of maraming nanood. As a critic, you usually talaga go with the story. Yeah, right, correct. Meron bang nangyari, huwag tayo magbanggit ng movie Okay. Huwag tayo magbanggit ng movie. Nag-pop up yung question. May na bang nangyari na for you, sa inyo, as yourself, not everybody as a critic, for you, eto ang best picture for me. Pero hindi siya yung naging best picture. Ang dami. And that, paano mo yung nire-react? Kasi di ba tayo minsan, even sa pageant lang tayo, pag alam natin na dapat ito yung nanalo, pero hindi to na, paano yung pakiramdam mo? So, yung sa ganyan naman, nung una, parang pag hindi nanalo, nasasad ako, sabi ko, ala, ito yung maganda eh. Ang ganda-ganda, parang kompleto. Bakit hindi nyo napansin? May instance din naman na, yun yung for me na sobrang pangit, or pangit talaga yung word, sorry na sa word, pero hindi ganun kaganda. Pero yun yung nanalong best. So, at first, nasasad ako, tapos sabi ko, bakit? Napapaisip ako. Tapos along the way, may isip, na-realize ko, sa tagal kong nag-movie critic, iba kasi yung audience nung, or judges nung gumagawa sa festival. So, may nakikita sila sa lenses nila, sa pagnonood nila, na hindi ko nakikita as myself, as a reviewer. Kaya, ganun din yung lagi kong sinasabi kapag nagre-review ko ng film, parang, that's my own or my perspective na nagandaan ako sa film. So, pwedeng sa akin nagandaan ako, pero ikaw, pag napanood mo, hindi ka mag-agree doon sa sinabi ko. So, it's a healthy discussion din naman. Kasi sometimes may nakita siya na parang yun yung maganda sa film eh. Or even sa theater, diba? Kasi lalo sa theater, kasi sobrang broad niya and all. Papag-uusapan niya after. Kayo, yung mga critics, di ba, pag minsan after you review, dahil hindi naman ikaw lang yung nanonood, may kasama kang iba. How you discuss? Paano kayo nagde-discuss? As parang kwentuhan lang? Or casual lang. Casual lang. Like kasi usually naman after mga screening or premiere night, kumakain sa labas. Yeah. Nag-uusap lang kami. Kamusta sa yung ano? Tapos doon na naman sasabihan na nga nagandaan ako doon. Tapos ako naman sasabihin ko, actually parang hindi ko gusto yung part na to, ganyan. So, in the sense, magkakaroon din siya ng thinking, ay, oo nga, no, parang pwede. Pero, that doesn't mean na magbabago yung review mo. Parang maganda lang yun na may, nakuha mo yung point na gano'n. Pero, tapos mo nung mapanood yun na dapat yung... kasi hindi naman lahat ng critic pare-pareho yung point of view dun sa movie. Diba? Meron na bang insidente na nag-critic ka dun sa isang movie or theater and then the actor or the producer or the director nag-thank you sa'yo, personal message or something? Yeah, dami na. Actually, yun yung pinaka for me fulfilling nung nag-start ako mag-review. Kasi, ginawa ko lang naman itong mga written review kasi it's my passion. I love to write my thoughts. Kasi dati pa naman ako nanonood. Pero at least ngayon kasi, popost ko na social media, alam na ng mga tao. So, to have it, like kahit story lang, yun yung pinaka nakakatawa and na-appreciate ko. Lalo na pag yung kunwari, kasi specific ako pag nagre-review, nilalagay ko yung director, ganyan. Yung kino-quote talaga nila, like ini-screenshot tapos ilalagay nila sa story nila. Yun yung parang mas nakakatawa lang or ganda ng para magpatuloy, ganyan. Yun. Kasi for me, isa or dalawang tao lang maniwala sa'yo is enough, diba? Like, yeah. So you're an honest critic, ganyan. Yeah, honest talaga. Yeah. Okay. Hindi tayo sabi nga nung mga iba, hindi tayo nababayaran. Ganun pala yun. Ayan. Pagpapahingahin ko muna po si Vito. Papainumin ko muna. Mag-hi muna po ako sa mga nandito and then I will ipapa-answer ko na po kay Vito yung mga question. May nagsabi kanina na ang first movie mo daw is
baba muna tayo. Yung first movie mo daw is yung kay Nadine. I think. Ayan o. Ayun na. Good luck, Vito. I think the first one is Indak by Nadine. Ang inano mo daw. That's my sister. Oh, sabi ng sister mo. And then, sabi ni Patricia, support si Vito. Yeah, tapos, si Bench. Si Bench, congratulations po. And then, si Ate again, parang naiiyak ako kasi we know the struggle before. Ay, ang bait ni Ate. And then, sabi niya, John Bravo me. Okay. Super ano si Ate. And then, si Miss Christine. Ayan. May mga question na. So, akit na muna tayo and then we will answer the question. The first question kay Vito is, what is your biggest dream? Sorry. What is your biggest dream daw? Grabe, pang pageant. Oo, sabi ng co-author mo. Co-author ko. Yun, bigla ako kinabahan kay Jarek. Yeah, thank you so much for that wonderful question, Jarek. Biggest dream ko right now, I'm not born of my life kasi na parang hindi ko pa alam yung gusto kong puntahan eh. Pero siguro yung mas lumaki pa or sabi ko nga malayo na pero malayo pa. Yeah. So, ang dami ko na nagawa, parang lahat to dati panaginip lang sa akin or gusto ko lang mangyari. Pero yun, na-invite na sa movie premiere, ganyan. Siguro gusto ko na lang, wala naman imposible, diba? Ito nga nangyari. Gusto ko maging artista. Like, gusto kong ako naman yung nasa scene. Like, kahit sa theater or movie, ganyan, short film, something like that. Okay. Gusto ko maging part ng cast. Yung part ng cast. Pero if you want to be an actor, are you willing to invest for an acting workshop? Yes, kasi alam ko naman importante yun. Like, diba, kailangan mong mahasa. Hindi naman pwede agad-agad pasok ka doon, diba? Right. Mahirap naman. Next question is, what are your plans to achieve this dream? To achieve yung pagiging gusto maging artista, siguro start by little. Like, sabi ko, mga nakikilala akong director na nare-review ko, sama nila ako sa film nila, like kahit extra lang, para makita ko lang in the scene, para mapasok, ma-immerse lang muna ako sa sarili ko, and kahit like sabi ko simple dialogue, para alam, hindi lang ako abahan, gano'n. And also, siguro in the future, mag-acting coach nga, gano'n. Kasi parang hirap umarte. Okay. Next question, I would like to ask, since a lot of experience and out of viewing film and hang with bunch of artists, what do you enjoy and love the most about it? Yan. Sabi ni Ate. Okay, Ate Tina. Thank you so much for watching and supporting Ate Tina. So, ano ulit question niya? Yung pinaka-enjoy ko. Yung of course, I will not be hypocrite. The first thing na na-enjoy ko or natutawa ka is free, syempre. Nakakano tayo ng libre. Kasi magkano ba sinihin? 450, 350. And usually, usually nga sa IMAX pa, tapos may snacks pa. So yung first na-enjoy ko, perks, mga libre na nakukuha ko. Movie and snacks, ganyan. And second, yung ang dami kong mga nakikilala na dati pangarap ko lang makilala and pina-follow na ako mga artists, ganyan, mga directors, yon na I never imagine na ma-appreciate nila yung pagre-review ko, yung ginagawa ko, ganun. And yung mga nakikilala ko rin sa industry, mga movie reviewers, and naging friends ko na rin along the way. At doon mo nalalaman na ang liit po ng industriya, ng ginagalawan po namin, sobrang liit po. And then, I think I have a question galing from Miss Christine. Oh, parang man din nakakabayan. Yan. Miss Christine. And then, meron pa pala isa. What is the factor that makes a movie to get the lowest score? Sabi ni Ate. Grabe mga question ni Ate Tina. Thank you so much again for that. Ako, sa lowest score, siguro sa akin, medyo na ako ngayon eh. So, dito, mapagbigay. Yeah. So, doon ako sa, pag hindi talaga niya ako nakuha, like, yung wala talagang walang impact. Walang impact sa akin, ganun. Kasi minsan naman nabibigay ko pa rin kahit at least yung 3, yung pinaka-recommended score ko. Kapag yung magbigay akong reset, yung Sinners, Sinners, international movie yun. Like, sa first part kasi parang medyo hindi niya makuha, ganyan. So, parang medyo bored ako. Pero, yun kasi pala, yung momentum niya nasa dulong part. So, nakuha niya ako doon. So, yun, medyo nakapasa naman siya sa akin. Naging okay yung score, ganun.
medyo mahigpit pala po siya mag-review. Pero So, pag pinaka-lowest talaga, like yung zero, nabibigyan ko talaga ng zero. Pag yung the whole film talaga, wala talaga ako na, yung, like, ano nangyari? Saan pumunta yung story? Like, wala siyang direction, gano'n. Kung saan-saan na kalat-kalat, parang gano'n. Yun yung pinaka-lowest talaga for me. Zero pa lang naman yung lowest ko. Wala naman akong negative. okay. Eto, from Miss Christine, I'm sure, pwede lakihan ng konti, anak. I'm sure, ayan na nawala. I'm sure there are times when people don't exactly agree with your take on the movie or show. How do you deal with the backlash or with someone's challenge your opinion? Yeah, ang ganda ng question. Ang ganda ng question. Ayan, thank you so much po. Tama. Yeah, sabi ni Miss Christine. Thank you so much po, Miss Christine, for that question. Wow, para lang ako nagmamagin dito. So, yan. Actually, napagdaanan ko din yan. Sa dami ko mga na-review. So, yung gano'n, tinitake ko na lang siya as positive thinking. Kasi, na-appreciate yung ginagawa ko. And, minsan din, tinitignan ko din kung constructive siya or talagang pambabashing lang. Like, babasahin ko din kung talagang para sa akin, or para nilait lang ba yung review dahil gusto nila mataas yung mabigay ko, ganyan. So, tinitake ko siya as positive. Tapos, pagka meron namang mga gano'n na, like, maganda yung sinabi niya na, may ano talaga siya parang binigay na mga, ano ba tawag doon? Mga inputs, ganyan. So, nagagamit ko rin naman siya in my future reviews, yun. And, sa ganyan din, natutuwa din ako minsan kasi, kahit mababa yung binigay kong score, like nagbigay ako ng 1 or 2, ganyan. Nakakatawa lang din kasi kahit ganun yung binigay kong score, positive pa rin na, mostly positive pa rin yung binibigay nilang ano sa akin. Like, nababasa ko pa, fair review, ganyan. So, kahit mga fans nila, hindi naman nagagalit. So, yun. So, that's nice. Galing naman kay Angelica. Hello. I have a question, curious lang. Ano ang basis mo sa pagkikritik, which is nice? Do you study the film? Do you study film appreciation? Do you have a professional background that support your critics? Sabi ni Angelica. Yeah. So, yeah. Ang bigat nga ng critic eh. Sabi ko, bakit critic? Pero okay lang naman. Kasi, parang for me kasi, naging discussion na rin yan eh. Parang magkaiba din yung critic at reviewer. Siguro, papunta pa lang ako sa critic. Siguro reviewer na lang ako, ganyan. Okay. Kasi, ako, pag nag-critic ako, to answer the question, wala akong background. Diba hindi ako makapag-aral ng films, pero yung mga reviews ko is based on my, as a casual viewer. So, para parehas lang din tayo. So, I'm just a natural or audience, ganun. So, wala akong mga background. So, lahat ng mga nire-review ko, like technicals, elements, ganyan, lahat yun, sa mga experience ko lang din sa panonood ko. Yun. Wow. So, wala talaga akong So, kung ma-judge man nila ako, wag nila ako. Kasi wala talaga akong dito background sa film. Like, nakakasama or may nakakate ng mga talkbacks, ganyan. Yeah. So, parang lahat it's based on your experience and then yung eyes mo, yung kung ano yung nakikita mo dun sa movie. Kaya nga sabi ko, everyone can be a reviewer naman. Oh. Kahit normal tao, gano'n. Yeah. Wala, I saw new comments pa yata. Okay, sige po. Thank you, Angelica. Yes. So, nanggaling tayo sa pagiging, yung sabi mo, ayaw mo maging critic. Reviewer ka. Doon muna tayo. Yung magiging content creator mo, ginawa mo na lang yung parang pagre-review mo as a content creator mo. Yeah. Parang ayun na rin yung naging content ko. And yung pagiging showbiz NTS na rin. Kasi yun naman yung sa YouTube ko na part na ginagawa. Like, since before kasi ako maging movie reviewer or gumawa ng related articles, active na ako sa pagpunta ng mga events. Like, I'm a fan. Yeah, amin ko naman, I'm a fan. Like, dating, ganyan. And along the way, naisipan ko siyang gawa ng content. So, sabi ko nga, showbiz enthusiast, content creator. Kasi I do upload their reaction sa mga movie, ganyan. And nai-interview ko na rin sila. So, yun naman yung akin. Ayan. Speaking of interview, sino yung unang actor mo na na-interview mo?
Ayan. Yan ang never kong makakalimutan. Unang-unang interview ko is with Tony Gonzaga and Tata Herrera. Oh. Dito yun sa influencer screening nila nung movie nila na My Sassy Girl, yung Korean adaptation. Oo. So yun, sobrang kaba-kaba ko pa noon. Parang, kasi biglaan din talaga siya. Parang hindi siya prepared. Like, influencer screening kasi, parang first time din nila magpaganon. So, akala ko manonood lang kami with the artist, ganyan. After pala, may kanya-kanyang content na gagawa ng content. So, hindi ako prepared sa mga itatanong ko. So, yun, nautal-utal pa ako sa kanila. Pero, ang saya naman naging experience. And, nagbago din yung perspective ko kay Miss Tony, ganyan na, ayun pala, sobrang bait niya, ganyan and all. Yun. Sa dami ng na experience mo, sa dami mo na interview, ano yung hindi mo makakalimutan na kung unforgettable artist na in-interview mo? You can say the name or you cannot say the name. Baka naman may embarrassing moment ka or may na-experience ka na ang hirap palang maka-interview minsan kasi hindi mo akalain lahat na pwede mo ma-interview. So, do you have any experience na aside from Miss Tony and Miss Sir Pepe, ano pa yung hindi mo talaga makakalimutan? Ako yung pinaka ko makakalimutan, siguro yung kay kay David Licao. Yeah, may movie siya ngayon, si Sir David Licao. May movie din nila yon yung, That Kind of Love, which is now on streaming on Netflix. Oo, nice. Yun, nandun kami sa MediaCon, ganyan. So, nagkaroon ng chance na interviewin ko siya. And at first, parang first meeting ko sa kanya na gano'n. And at first, medyo kanabahan ako sa kanya. Kasi akala ko tahimik lang siya na tao, ganyan. Tapos, parang hindi siya makulit, gano'n. Tapos nung na-interview ko na siya, sobrang kulit niya as in. So, yun yung very unforgettable ko. Like, nasisira niya pa yung mic ko nalalaglag. So, yun, parang ang saya lang naging conversation namin. So, ang dami ng experience pala. So, yun yung sa one-on-one ko, like, gano'n. Pero pag yung pang YouTube ko, may mga na-interview akong like, siguro, kunwari sila Direct Joey Reyes, ganyan, si Sir Leo Katigbak, ganyan. Yun yung medyo kinakabahan pa ako pag ini-interview ko. Like, hindi naman ako nakikita, nagtatanong lang ako sa camera as like showbiz reporter. Pero, minsan nakakatakot kasi pag yung may tatanong sa kanila, parang, dami nila sinasagot. Saan ka pupunta? Anong next may tatanong gano'n? Kasi nakaka-intimidate din sila minsan. Oo, kasi hindi na, oo nga naman. So, from being a critic or a reviewer, and then for being a content creator, kasi magkaduktong sila eh. Magkaduktong po yung passion niya, yung sinasabi niyang gusto niya. O ito yung minahal niya. Nagulat lang po kasi ako like few months ago, nag-release siya ng kanyang sariling book. Paano naman napunta tayo sa pagiging author? Ayan po yung book niya. Ayan yung kanyang book. Oo. Yeah. So, yan. Let me see. Yung book niya po is Kakatok si Bitok. Ayan. Ito siya. Ayan. So, I can go on the second. Yan. Ito po. So, paano ka naman naging author ng isang libro? So, yeah. Medyo mahabang story to. So, yung pagiging author ko naman, influence to with my best friends. Yan, nanonood siya ngayon. Si Jarek Lago and also si Sandro Bautista. So, both of them are authors. Isa rin to sa naging dream ko. Sabi ko, dati may ligla akong magbasa or tingin ng books. Pero magkaroon ng isang kaibigan na close sa mga authors, yun yung di ko inaakala din na mangyari sa akin. So, nakilala ko sila, first si Sandro, sa dati kong work sa BPO, and naka-work ko na din si Jari. So, doon nag-start yun. Kasi, parang, sabi ko, parang gusto ko rin maging author, pero hindi ko alam kung paano, or kung kaya ko ba. Kasi, by that time pala, hindi pa ako static posting or gumagawa ng written review. So, hindi ko alam kung paano. So, ang nag-initiative talaga na makagawa kami ng book is si Jarek Lago, which is my co-author here, si Kakatok si Vito. So, naisip niya lang, sinabi niya, gawa ka rin ng book para, kasi diba, nasa industry sila ng book, ng ganyan. And siya rin pala yung publisher nito, TBC Publication. So, ayun, gawa ka rin ng book. Sabi ko, paano, ganyan? So, sabi niya, simulan natin sa children's book. So, sabi niya, ganito, since hindi ko alam paano magsulat, ang ginawa namin is, siya sa akin, ano ba yung mga gusto mong maging topic
or ano yung gusto mong maging kwento sa book natin, ganyan. So, nagbigay ako ng mga topics kasi ang dami na parang mga concept ko ata ng 4 or 5. So, it started with kasi may ligang manood ng mga Once Upon a Time. Both kami ganyan. So, dun ko nakuha yung mga ideas. So, ang dami kong mga sinabi sa kanya. So, nag-end up kami sa kwento ni Vito. Kasi si Vito is, personally, parang ako din siya. So, inano ko siya sa personality ko. Yung kwento kasi ng kakatok si Vito, maliit pa lang siya, pero ang dami niyang gusto makuha sa life. Ang dami niyang gusto maging goal. So, yun. Doon nagsimula yun. So, this book naman, kaya sinabi ko, kaming dalawa yung author dito kasi di naman ako magiging hypocrite or anything. Yung book naman, hindi ako lahat nagsulat. Like, kaya may sinasabi, diba sa movie, may story concept. So, sa akin ang galing yung concept and nagbigay ako ng mga insight ko. So, mostly ang pinaka nagsulat talaga dito, my best friend, si Jaric Lago. So, kaming dalawa yung pinaka nakagawa ng buong story. So, doon siya nag-start, ganyan. So, nag-meeting kami sa SM Manila after work nga. Doon ko binigay yung mga concept, ganyan. Tapos siya, si Jaric, ang bilis niya lang din nasulat ata, parang mga 2 days, ganyan. So, tapos pagkasulat niya, chinek ko, tapos yung mga sinabi ko na gusto kong mabaguhin or anything, yan, and apply niya naman. Tapos, ayan, yun na siya. Okay, Yun. di ba? Ang daming storya. So, if we want to have a copy of this, saan namin pwedeng bilhin? Ayun na nga. So, it's a good thing na inas mo yan ngayon, Mami Ray, kasi now, physical book siya and ma-avail nyo siya sa TBC Publications. Okay. That's on Facebook. Or you can message me rin, Vito Santos or si Jaric sa mga accounts namin para magkaroon kayo ng copy ng book na to. Pero the good thing here, happy to announce that, ang dami kasi nagtatanong, TBC Publication kasi is an independent. So, wala pa kami sa mga bookstore. Pero ngayon, pwede na siyang i-announce naman kasi sinabi naman ni Jaric, it will be available na to selected book sale. Wow, So, congratulations sa inyo. Kasi dami rin nagtatanong, like, mabibili ba yun sa bookstore? Lalo yung mga malalayong friends, Yes, ganyan. of course. Diba? Kasi pre-order lang siya, tapos kailangan lang bigay, ganyan. So, yun, mabibili nyo na siya sa selected book sale. So, stay tuned na lang sa updates sa TBC Publications and sa mga socials namin kung saan mga selected branches ng book sales. Yan. So, kung bibili kami to sa bookstore, if ever, do you have any price already? How much this book Yeah, is? it's 189 pesos. So 189. And this book is good for sa mga bata lang ba? O at ano ba? Anong coverage ng book nito? Sa kakatok-katok si Vito. Oo. Siguro, ang sabi ni Jarjan, it's 13 ages and up. So, hindi lang siya pang bata kasi makaka-relate din kahit yung matatanda. Kasi sabi ko nga, yung story ni Vito, isa ko yan eh. Parang kaming tatlo, actually kaming tatlo magkakaibigan yan. Ako si Vito, si Master Z, si Sandro, and si Bebe Bar, si Jaric, yung friend ko dyan, which is si Jar Jar. Ayun. So, grab a copy. So, if you want to have this, you can, meron po, we will try to flash this later para if you want to know kung saan kayo pwede mag-avail before sa bookstore, or you can message him sa kanyang Facebook account. Ito yan. Diba? So, and pwede ko rin ba sabihin? Kasi, diba yan nga, magiging available na siya sa bookstore and may mga nagka-ask din pala kasi, ay available ba siya sa ebook, ganyan? Pwede ba siyang mabasa sa online? Since lahat ng tao is nasa cellphone na. So right now, we're going to partner with Reco. So it will also be now available in ebook version. So you can definitely have your Kakatok-Katok si Vitok in by Reco. So yan. So mga update kung paano kayo makaka-purchase ng electronic book or ebook is you can follow TBC Publication then and yung Reco. Wow, congratulations naman. Diba? Sa dami-dami ng ginagawa mo, like being a movie reviewer, theater reviewer, and then content creator. Tapos may series pa, and also the book. Paano mo na-i-squeeze lahat yan? How you start your day? Paano ka muna mag-start ng araw mo? Kasi parang ang dami mong ginagawa eh. And then, sinasabi mo nga kanina, para to have a nice review, you have to have like 6 to 8 hours. How you squeeze your schedule?
Ayun, actually, buti na tanong mo yun, Ma'am Miri. Kasi ang hirap talaga. Yun yung pinaka-struggle ko. Actually, aminado ko dun, pinaka-struggle ko is time management. So, sorry, kahit ngayon medyo na-late tayo. Kasi yun nga, ang daming mga, like in a day, may mga engagement ka or mga events. So, ang ginagawa ko ngayon, para malaman ko yung, or hindi ako ma-stress, is nilalagay ko na ngayon sa calendar ahead of time, like may invite, yung mga mangyayaring events. And also, gumagawa na ako ng bullet points ng mga dapat kong tapusin. Oh. And dapat by this week, ito yung ma-achieve ko. Ma-post kong static like that. Mm. So, may goal na ginagawa ko every week, every month, ganyan. So, dapat kong matapos. Okay. So, hindi ka na ngayon ang work mo na talaga ngayon, eto na. Yeah, full-time. Full-time. Yeah. But you're enjoying it. Yes. Okay. So, Mahirap, pero okay na kaya. Hindi siya madali. kung tatanungin kita ngayon, nasaan si Vito sa stage ng buhay mo ngayon? Nasaan ka? Malayo na. Lagi ko sinasabi naman yan eh. Malayo na, pero malayo pa. So, ang dami ko pang gustong ma-achieve. Like, yan, gustong maging artista and all. And gusto kong makagawa pa ng isa pang book. If possible, ako yung gagawa or magsisilatagan ng as a whole. And, ayun, marami pa akong gustong magawa din kasi. Okay. Kung tatanungin ko po si Vito, sabi niya kasi ang dami niyang gustong gawin, Oo. ang dami niyang gusto pang ma-achieve. Sa dami niyan, kung papipiliin kita, kung ikaw ay isang parte ng bahay mo, di ba kinonek ko po, kung ikaw ay isang parte ng bahay mo, anong parte ng bahay mo, ikaw at bakit? Parte ng bahay. Alam ko na. TV. Oh. Yeah. TV kasi, sa TV, doon mo lahat nakikita lahat ng information. Like, doon ka makakuha ng mga knowledge and all. And, convenient siya. Yung pag nasa bahay ka, i-on mo lang siya, tapos lahat ng mga gusto mo, pwede mong mapanood. So, parang, ayun, okay. Parang ako yun siya, TV. Na-enjoy mo talaga, kaya yun, ang mundo mo talaga ay nasa TV, kaya TV. yeah. Okay. Kung ikaw naman ay isang sasakyan, anong sasakyan ka? Hirap ng sasakyan kasi di ako maalam sa sasakyan eh. Alam mo mga example ng sasakyan? Like, are you a bus, a motor, a kotse, a 10-wheeler truck, expensive car, tren ka ba, jeep ka ba, tricycle ka? So, anong klaseng sasakyan ka? Bigla akong naisip tuloy. Tren ako. Tren. Tren. LRT o MRT? Ganon. Parang ganon. MRT. Bakit? Kasi, kung papansinin mo, tren, MRT, ano siya, sa EDSA siya, diba? So, ang EDSA is sobrang lawak and ang dami nangyayari. And siguro ako sa buhay ko ngayon, parang ako yung LRT. Yung tuloy-tuloy lang yung agos, yung mahabang destinasyon. Yung papunta ka dun sa gusto mong destinasyon. Yeah. Siguro nasa ano pa lang ako, third station bago makarating doon sa pinaka-end. Oh, Yeah. so you're one step at the time ka. Kaya ganun mo ako sagot. Tatawa ako. Hindi na naisip okay. Sa dami ng ginagawa mo, anak, like yung sabi mo nga kanina, may mantra ka sa buhay mo. What's your mantra? Aside from lagi mo nga sinasabi kanina, malayo na pero malayo pa. Malayo pa. 'Di ba? Ano pa ang mantra mo? Ako is, nasa point ako ng buhay ko na ang mantra ko na ngayon is, I don't care what other people will say to me. Like, if they will have an opinion or criticize me sa ginagawa ko, like, yung walang naniniwala sa akin. But parang at the end of the day, ang mantra ko na lang is, believe on myself, continue achieving my goals, and ang importante, wala akong masasagasaan ng ibang tao. Alam ko tamang ginagawa ko. Oo. Naniwala naman ako kasi I think your sister is so proud of you. Kasi nandyan si ate kanina pa na comment. Is the whole family is really supportive sa'yo? Yes. How supportive is your family? Very supportive. Actually, nung Christmas, ang naregalo sa akin ni ate ko, si ate Tessa, medyo busy kasi kaya siguro hindi nakakapag-comment. Si ate Tessa, lahat ng mga kailangan ko sa vlogging ko,
Yun yung naregalo niya sa akin ng Christmas. So, nagkaroon ako ng tripod, nagkaroon ako ng microphone, nagkaroon ako ng yung handle ko sa mic, nagkaroon din ako ng yung parang camera na gumagalaw. So, lahat na, na-provide na ni ate. So, ganun siya ka-supportive sa akin. And also, nung masasabi ko din super supportive si ate kasi inaccept niya na kahit nga hindi ganun, mahirap hindi kakikita ng malaki sa ganito. Yeah. Pero, hindi niya naman ako, like may something, konting pressure, pero hindi niya ako sobrang pinipressure na bumalik na ako sa parang full-time work. Parang go with the flow hanggat kaya mo or kinakaya mo. Ganun. Yun. Parang andyan lang sila lagi to support me. Oo. Kasi hindi naman ganun hindi ito yung parang income na it will give you that much Parang ang nangyayari sa'yo, you're just doing it as your passion. Yun talaga passion, number one. Kung wala kang passion sa ganitong ginagawa mo, or like, sa mga tao na rin na nanonood, or audience, like, parang nakikita na gusto kong maging creator din, ganyan. Parang ang saya kasi, parang yun yung nasa isip nila Ang saya, like, yung movie, ganyan, or punta ka sa kahit anong event. Pero sa likod nun, hindi nila alam yung struggle na hindi madaling maging content creator. Oo, mukha siyang masaya in the front or parang napapanood ng mga tao. Pero the struggle is real talaga. Like, papunta mo pa lang sa event and also yung connections, makilala ka ng mga tao, ganun. It's like you're, parang sa work din. Parang nagpapakilala ka, binibenta mo yung sarili mo mismo, ganun. So, hindi siya madali talaga. So, hindi ka, at the end of the day, di ba sabi mo nga, kanina tinanong ko, how you start your day. How you start your day? Ano ba? Morning person ba o hindi? Hindi na morning person. Hindi na, iba-iba. Minsan morning, minsan gabi, gano'n. Pero I make sure to start my day with a prayer. Okay. Like, paminsan nakakalimutan ako magdasal, pero yun yung dapat na hindi nawawala. Like, even hindi start of the day, parang bigla ka na lang, parang minsan kasi may time na tutulala ka na lang, ganyan, like, ito pa ba yung para sa akin, Lord? Or kaya ko pa ba, ganyan? Ka lang, parang tumahimik ka lang, like, for a minute, ganyan, mag-isip ka, tas, ayun, parang ramdamin mo lang si Lord, tas kung ano yung sinasabi niya, or kausapin mo siya, ganyan. Ang bilis-bilis po ng oras namin. Para to wrap up this interview kay Vito. Sobrang bitin? Oo, sobrang bitin daw. How you see yourself in 5 years' time? Job interview. How am I see yourself? Siguro, 5 years from now, no? Pwede siguro artista na ako. Like, nasa field na ako ng entertainment industry. Like, hindi pa na ako bida, pero nakapasok na ako sa ganung industry. Like, kahit sabihin natin, sige, i-claim natin, PBB, yan. Yun. Ayan. O, sige. Hindi pa pala po. At meron pa kaming from Ate Ule. What advice can you give to the people who wants to pursue the same passion? Parang nasabi ko na kanina, Ate Tina. Pero, advice ko sa kanila, yung do it dahil gusto mo. Yeah. Like, wag mong gawin siya dahil parang sinabi lang ng iba, ganon. So, do it for love, for passion. And also, wag mo din siyang gawin dahil gusto mong kumita ng pera or what. Gawin mo talaga siya dahil passion mo. And, kung may masasabi man yung ibang tao, sabi ko nga, let it be. Kasi hindi mo for me, natutunan ko din sa ganitong industry, hindi mo lahat mapiplease ang tao. Like, kahit may maganda or masama kang gawin, may masasabi at masasabi sila. I have learned that so hard right now. Oh. Kasi lalo yung personality ko nga, maingay ganyan. So, yun, hindi talaga lahat mapiplease. Pero, go on lang. As long as, yun nga, alam yung ginagawa, you're doing it for passion. Hi, Sir Chris! Si Christopher. Ayan, si Sir Chris may question. On an average, how many films gave you watch? May 1,000 films na ba? Do you review films on an IMDb account? Wala pa naman po siguro. Sir, hello Sir Chris, thank you for that question. Wala pa naman siguro sa 1,000. Siguro yung itong written review ko yung static ko, siguro I think mga nasa 200, 250. Wala pa yung theater and CDs nun. Pero, I don't know, siguro mga 300 like that. And yung next question niya is there an instant where you give a review or
a film and you were bashed, or were there a recipient nawala, a recipient, your review didn't like what you said, how do you respond? Yes, at ang dami po niya na ganyan. So, paminsan po ang ginagawa ko nga is, kapag yung comment nila is constructive, so I take it positively and in-apply ko sa mga next review ko. Pero, pag nabasa ko naman na parang walang point yung review nila, minsan, ini-ignore ko. Pero at the same time, minsan naman, pag nasawa ko, pag nasamod ako, minsan nire-replyan ko din naman siya. Parang, ine-explain ko lang din naman yung side ko kung bakit ganun yung nakuha nilang score, ganun. And again, sinasabi ko nga, this is just me as a casual viewer. Wala akong film background. So, ito yung na-feel ko. So, pwedeng maganda sa akin, pero sa inyo pangit. Yun, ganun. So, parang sinasabi mo, respect my opinion because I respect your Yours. opinion too. Okay. So, sabi nga ni Muhammad, let's go, V-Talks. Yeah, And then with boyfriend Miss of Christina Kuya again, Ashley. I'm not sure if this happened in your life of work, but have you ever been offered something in exchange for a good review or movie or show? Yeah, thank you so much po again si Miss Christine. Yeah, si no? Ma'am Christine. I think na-touch ko naman na din siya kanina. Like, sa amin kasi pag na-invite kami, even naman siguro artist, may tinatawag nga na honorarium. So, yun yung like, parang sabihin na natin parang talent fee kasing in-invite namin. Yeah. Pero not all, Yeah. like, yung iba lang. Yeah. So, for me naman, yung ganun, hindi naman siya parang bayaran para gandaan yung film. Sabi ko nga, kung hindi talaga ako nagandaan sa output ng buong film, nung napanood ko, I will give it, parang mababang score pa rin. Pero, medyo lenient nga lang, gano'n. Pero wala pa rin instance na, kasi yun, binibigay sa akin as, talaga, parang, yun nga, honorarium or show off fee, ganyan, talent fee, something like that. Pero wala yung specific na, bibigyan ka namin ng ganito, tapos i-post mo ng 5 rating, or may 6 out of 5 kasi ako, bigyan mo ng gano'n. Wala naman. And kanina pala si Sir Chris, may tanong siya kung nagre-review ako sa IMDb. Hindi pa po, and even Letterboxd. So, lahat po na sa review channel ko pa lang. So, I'm planning sa Letterboxd. Pero IMDb, hindi ko po kasi alam kung paano siya nag-work pa. So, baka in the future. Okay. Sabi, congratulations, Vita Santos from Jovita. Ayan. And from the Sister Rakas ni Jello. Hello, my dear sister, Mommy Ray, and Sisi Vito. Congrats, Vito, and more power. Love, lots. Thank you, Sister Rakas. And of course, Neil is here. Neil Perez, my anak-anakan. Maraming salamat for joining, Neil. We miss you. And next, si Feg Go Go Si Mama Vito. nanonood. Hi, Mommy. Maraming salamat. Mama. Your son is here. Baka late po umuwi because nasa interview po. And then for Sister Rakas, be happy. Do what you want and do good. Pray. Thank you, Sister Rakas. And there's some more from the Sister Rakas. Fav local movie at all time and what? Sabi ng Sister Rakas. Wow. Be honest, not because it's Sister Rakas. Be honest. Yep. We're gonna have a little more extension just to answer all your questions. Yay! Ang dami nilang mga tanong, hindi kayo nag-expect na tayo nanonood. So, and magbigay kayo stars ha. Yeah. O, diba? Eh, favorite movie, ang dami eh. Just give like top 3. The top 3 movies mo. Don't ask why, but just the top 3. Tagang lang din. Okay. Para accurate. Habang nagbabasa po si Vito, I wanna say hi na doon sa iba pang comments. If ever there are some more comments, I wanna say hi lang. Ayan. Hi na lang po pababa, local movie, tapos wala na. That's the last. Okay. Ayan, so nakita ko na. So, mag-first tayo sa local film. Sa local film, meron na kasi akong 6 out of 5. Okay. So, na-start ko yung 6 out of 5 na yan. Dito ako magsisimula sa Balota. Yung Balota is now streaming. So, napanood ko siya at first nung Cinemalaya. So, sa Cinemalaya parang nagandahan na ako sa Balota. And nagkaroon siya ng theatrical release. Doon naman, mas naging intense siya. So, kaya yun yung naging most favorite film ko. And ang dami na kasing layer and ang ganda niya pag-usapan. Second is the recent one, horror by Viva Films, yung Lilim, by Direct Michael Red. Yung talagang grabe, as in,
ang tagal ko na siguro last na nakapanood sa sinihan ng horror na ganun yung mga sigawan at pilitan. As in, napaganda ng jumpscares. And hindi lang jumpscares eh. Ang gusto ko rin kasi sa isang horror film or any film naman, yung may magandang commentaries. Okay. And hindi nawawala. Last one, 3. Number 3. Mag-international na tayo. International Drop. Ooh. Still, showing pa rin siya ngayon nationwide. Ang ganda. Ang simple lang yung plot nun. Like, pag nakita mo yung trailer, parang it's very, parang normal. Like, yung first date niya, tapos may nag-i-stalk sa kanya sa cellphones. Pero how it was written, yung build-up and everything, kakabahan ka, and yon ang ganda. Lalo yung twist nun sa dulo. Ayan. Nasagot na po ni Vito. Ang bilis niya po magsalita. And now, I'm gonna give floor kay Vito to invite you kung saan po niyo siya mapapanood. Yung kanyang mga social media, ayan na po si Vito. Hi mga ka-Vitox, and yeah, first of all, thank you so much for all of you watching right now sa Chikahan with Mami Ray. I'm super overwhelmed with all your questions and yung support na nanonood nyo ngayon. Hindi ko in-expect like this, ang daming manonood. So, thank you so much as well, Mami Ray, for having me here. Kasi grabe mga guests dito, diba, mga artista, ganyan. Tapos ako nag-guest. You're welcome. Thank you so much. And I hope naman na sa mga viewers or audience and kay Mami Ray na may mga nakuha lang kayo sa akin or nag-enjoy kayo. Like a good love lang or good vibes lang while listening to our conversation. And ayun na, dami kong pa-thank you. Basta yun, sobrang thank you lang kasi. And kung gusto niyo ng movie reviews, showbiz updates, or interviews with celebrities, movies, TVs, and series, also theater na rin pala, you can follow me on all my social media accounts at VTalks2024. That is on TikTok, Facebook, Instagram, and yeah, yung tatlong yun. And my personal account then as well at Vito Roblesan. Yeah. Thank you very much. And for us, for First Son Production and Ignis Movies Artist Management, please like, follow, and subscribe our Facebook page. And also, our YouTube channel is First Son Creatives. And sa akin naman po, my Facebook account is Rachel Pulion. My FB page is Mommy Ray 3. And my new IG account is Mommy_Ray 43, and my TikTok, Twitter, or X is at Mommy Ray 3. And also, please don't forget to watch our live every week. Mine every Monday at 7 o'clock, Chikahan with Mommy Ray. At Wednesday naman po is up, top, down, low at 7 p.m. with Caleb and Charles. And at Thursday naman po, Coffee Chat with David. Same time po, also same channel, our Ignis Movies Artist Management Facebook page. Maraming salamat po for joining us for a 1 hour and more. Maraming salamat po. And probably we will see each other on the first week of Monday ng May po. I'll be out on next week. I'll be out on wala po muna tayong chikahan this coming Monday on the 28th. But I'll see you on the first Monday of May. Maraming salamat po for joining me tonight. And always remember, lagi ko pong sinasabi, everything that's happening to us, there's always a reason behind it. Bye mga anak, be safe and always hydrate dahil mainit po. Bye po, thank you. Mga kwentuhan na dapat mong malaman, mga katanungan na dapat mong matuklasan.